Pinalagaan ni Senador Bongo ang pag-ugnay sa kanya sa mag-asawang Diskaya kasunod ng pahayag kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon na sisilipin na rin ang posibleng koneksyon na yan. Sabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may pinoprotektahan ng mag-asawang kontratista kaya tipid ang mga pahayag nila. Balitang hatid ni Salima Refran. Wala eh. Kaya talagang they're really hanging on to their life para to keep as much money as they can and to get away with as much crime as they can. Hindi na raw kinagulat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na binawi na ng mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya ang kanilang kooperasyon sa investigasyon ng ICI. Kasunod dito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikado maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Tinapat na rin daw ang mga Diskaya sa Department of Justice na mahirap ang hinihingi nilang blanket immunity o pagkaligtas sa asunto sa lahat ng kaso. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Selective lang. Meron siyang selective recall ng mga bagay-bagay. Sinabihan na sila, makukulong kayo. Huwag niyo isipin na scot-free kayo sa lahat pag nabigyan kayo ng protection kasi wala pang blanket immunity na ginagawa ang DOJ kahit kailan. Piling-pili lang daw ang binibigay nilang impormasyon dahil sabi ni Remulla, may pinoprotektahan ang mag-asawang Diskaya. He's protecting people like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulla ang mga joint venture na pinasok ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kadalang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama ni Senador Bongo. Nangyari mula 2017 na mga joint venture, panahong Special Assistant Pasigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ito ng mga iniimbestigahan sa mga Diskaya sa State Witness Evaluation at case build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Hindi ako naniniwala hindi siya ganun eh. Hustler yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ang DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Tandaan nyo ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Buwelta naman ni Go, iniuugnay raw ang pangalan niya sa mga Diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo. Ayon kay Go, siya mismo ang nag-ungkat tungkol sa joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa ay tumigil na umano sa pangungontrata at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Kung sakaling ipatawag daw siya ng ICI, handa naman daw si Go. Kung kakailanganin, iimbitahan daw ng ICI si Go. Tingin pa ni Remulla, may iba pang pinoprotektahan ng mga Diskaya bukod kay Go. Meron pa. Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. It's a possibility lang.
Mula 2016 hanggang 2021, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar. Ang Secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Discayas? Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark, and knowing that these Discayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kung di sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng Ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya si Princess Revilla, aka Rebecca B. Ocampo, Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat na. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active congressman. At hindi pa na papangalanan? Hindi ba? Hindi ba? Pero hindi lang daw ang mga Diskaya ang may pinoprotektahan. Tingin ni Remulla, pati rin daw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi pa ikinakanta ang lahat ng nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinaprotektahan. Kasi usag na siya na yung operator ng parang ni Duterte. Kaya alam niya lahat yan. Pinabulaanan naman ni Remulla ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging ang mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Maaabot sila, kahit anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Everybody. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga binanggit ni Remulla. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.